Isang ordinaryong araw sa klase, nagsisimula ang kwento ni Aria, isang estudyanteng tila ba binabalot ng isang hindi nakikitang kalungkutan. Sa gitna ng kanyang pag-aaral, nagsimulang marinig ni Aria ang mga bulong mula sa kanyang isipan. Mukhang multo ka naman, Arya. Sobrang seryoso mo. Ano yung sinusulat mo? What? Ano na doon? Natutulala ka na naman? Tigilan mo na yan! Magandang umaga po at mangyaring ipalabas niyo ang inyong aklat sa Filipino. Unti-unting nilamon si Aria ng kanyang mga bangungot, isang lagusan patungo sa krisis ng kanyang isip. Hindi mapakali si Aria. Ang mga imahe ng nilalang ay patuloy na sumasalakay sa kanyang isip. Sa paglipas ng ilang araw, ang mga hallucination at hindi maintindihan ng mga bulong ay lalong lumakas. Lumalagbag sa hangganan ng peke at realidad. Sana nga baliw. Ginoong Stretch, maniniwala ka sa akin. Totoo na ito ngayon. Lumalala ng hallucinations ko. Kilala mo sa akin aking nakaraang estudyante. Kaya pa yung nagreklamo ng mga bagay na yan. Dito, stressful, sobrang na nag-iimahe ng mga bagay-bagay. Ano nangyari sa kanya? Nagpakamatay. Aria? Sa huling bangungot, haharapin ni Aria ang pinagmulan ng kanyang takot. Bakit ako minumulto mo? Nasisira mo ang aking buhay, aking pag-aaral, aking pagkakaibigan, at ang aking pananaw sa sarili. Sinubukan ni Aria na maisalin ang mga bulong upang malaman kung ano nga ba ang nais iparating ng nilalang sa kanya. Unti-unting nawala ang bigat sa pakiramdam ni Aria. Nagising si Aria na tila bang may bagong pag-asa. Paano na yung mga sinasabi mo sa akin? Sige na po, sir. Parang nalutas na po. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kanyang kwento. Class, magkakaroon tayo ng bagong kaklase. Mangyaring ipakita niyo sa kanyang respeto niyo. Magandang araw po. Ang pangalan ko po ay... Ba't parang palagi ka na lang baliw? Ano na naman yan? Go!
Wala all baliw. Okay ka lang, Shin. Labot mo. Anong labot mo? Nag-off-frame ka na, wait lang. Okay ka lang, Shin. Kasi first time being. Nakagawa ko lang sa mental.